Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jade. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin bakit ang bagal ng internet connection dito sa Pilipinas. Alam natin marami sa ating ang naiinis, nabibwisit, bakit mabagal or nanawala ang ating internet connection sa bahay or sa ating phone. Ano ba ang mga posibleng dahilan? May magawa pa tayo? Sa tingin ko, kung hindi ito magbago, wala tayong magawa. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Ang mababagal na internet connection sa Pilipinas ay isa sa matagal ng problema ng maraming dahilan po bakit mabagal ating internet connection. Ano ba ang mga dahilan? Number 1 guys, kakulangan sa infrastruktura. Mahal at mahirap magpatayo ng fiber optic lines, cell towers at iba pang equipment lalo na sa mga liblib na lugar, probinsya, bundok at isla. Maraming lugar sa Pilipinas ang hindi pa naabot ng modernong internet technology or fiber optic. Dagdag pa dito guys, mga kabundukan, kung hindi nagbibigay ng revolutionary tax ang mga telco like Smart or Globe, binubombahan po ng mga NPA. Yun po ang isang dahilan din. Ikalawa, bureaucracy at mabagal na permit system. Bago makapagtayo ng internet towers, kailangan ng maraming permit mula sa LGU, local government units, barangay at iba pang ahensya. Noon, mga nakaraang taon, umaabot sa 8 buwan hanggang 1 taon ang approval ng permits para sa isang tower. Nako po, may mga red tape pa siguro to. Bigayan, no? Ikatatlong dahilan, kulang sa competition noon. Dati halos duopoly ang internet providers dito sa Pilipinas guys, only PLDT and Globe. Dahil konti lang ang choices, walang pressure sa mga kumpanya na magpahusay ng serbisyo. Ngayon may bagong players tulad ng dito as Starlink pero baguhan pa at hindi pa nationwide. Pang-apat na dahilan kung bakit mabagal ang internet connection dito sa Pilipinas guys, bilang isang archipelago may mga libu-libong isla, mas mahirap at mas mahal ang paglagay ng internet cables kumpara sa mga bansang may isang mainland. Mas maraming kailangan satellite or undersea cables. Ikalima, ito po ang tama din ito, overload networks. Masyadong maraming tao ang gumagamit ng internet ng sabay-sabay lalo na sa urban areas. Overcrowded na ang mga cell towers at servers kaya bumabagal ang connection lalo na sa gabi at weekend. Pang-anim na dahilan, mahal pero mabagal. Ayon sa mga report, mataas ang presyo ng internet sa Pilipinas kumpara sa speed na ibinibigay. Minsan, binabayaran mo up to 100 Mbps pero ang actual is 10 to 20 Mbps lang ang makukuha mo. Pang-pitong dahilan, kakulangan sa maintenance at modernisasyon. Maraming lugar ang may luma or outdated equipment na hindi na kayang sabayan ng mga modernong internet demands tulad ng video, streaming, online games at online learning. Ano bang mga solusyon guys? Pagpabilis ng permit system, Bayanihan Act, pag-encourage ng new players tulad ng dito, paglagay ng free wifi sa mga public areas, pagpasok ng Starlink na internet. Sa madaling sabi, ang mabagal na internet sa Pilipinas ay dahil sa kakulangan ng infrastructure, matagal na proseso, konting competition at mahal na operational cost. Pero may pag-asa pang dumami ang mga providers at kumanda ang teknolohiya. Yun po guys ang mga dahilan kung bakit mabagal ang internet connection dito sa Pilipinas. Sana po may natutunan po kayo. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman po kaibigan si Jake. Paalam.